Hi, ako nga pala si Gab, your arch nemesis pagdating sa kahit na anong journalism competition dahil hindi ka manalo sa akin. Sa district level, sa division level, or like sa regional level, or even sa national level, hindi mo ako matalo-talo kasi ganun ako kagalit magsulat. I'm the best writer in here, eme. Nakuha ko tong ideya na to kay Ate Yani na naman. Ang dami kong side quest rin nung elementary ako. Sinulat ko siya after ko nung napanood yung video natin, Yani ba? Sabi ko, let me write this down. Kasi, for sure, makakaligtaan ko to. Yeah? And then, nung elementary kasi ako, proud graduate of, ang naaalala ko na lang talaga, for real, is grade 4. Okay? Grade 4 onwards. Grade 4 onwards kasi from grade 4 onwards ay taga Maynila na kami. Before Maynila, hindi ko na maalala talaga ang history ko pagdating sa pag-aaral. Hindi ko alam kung kailan ako nag-stop sa school ng ganito. Pero before grade 4, nasa Isabela kami. Nakatira kami sa Isabela, sa probinsya ng papa ko. And then before that, ay naalala ko rin, before Isabela, ay sa probinsya rin ng mama ko, which is Infanta Quezon. And then before rin Infanta Quezon, nag-aral rin ako for a bit sa Qatar. Ang school ko sa Qatar ay PISQ, Philippine International School, Qatar, period. Tapos ang school ko sa Infanta Quezon ay Mount Carmel. Tama ba ako sa Mount Carmel? I think tama ako sa Mount Carmel. Nakalimutan ko lang. I think tama ako sa Mount Carmel. Yeah. And then, pagdating ko ng pagdating ng Isabela, ang school ko na rin, AMESI, nakalimutan ko na ang acronym ng AMESI ba. Basta may Advanced Montessori Education Center of Isabela. AMESI? Ewan ko. Basta AMESI yun. Tapos, all those schools ay nanggaling ako sa private. Yes. Kaya nung biglang, this is a cute story lang talaga. Pagdating 4th grade, nung una talaga, biglang pinag-public kami. Yeah. Tapos nung una talaga, sobrang for the cry kami ng ate. As in like for real. Kasi, sabi ko parang medyo, I would say medyo burgess siya yung isip namin doon. Like, ate, we're nowhere near burgis. Pero dahil private school kami ba, ay naisip ko na parang, we're so rich. Like, hello, may PSP ako. What do you mean? May Game Boy Advance ako. What do you mean? What do you mean I'm not rich? Ganito yung bahay ng lola ko. What do you mean I'm not rich? So, ate, hindi talaga rich. Hindi rich. Tapos nung Maynila, boom, makikipagsapalaran sa Maynila ba? Ayan, no? Tapos biglang nag-public school. Tapos parang very opposed kami ganyan. Kasi may yung track record na gusto. Ayoko mag-public school kasi like, TBH lang. To be TBH lang. I think like yung image sa akin ng public school ay madumi, tapos ang pangit na mga pasilidad, tapos yung mga, ewan ko, I don't know about the teachers, pero like sobrang pangit lang ng image ng public school sa akin nun. Pero looking back, babes, public school, you need to get yourselves to public school. I would even say na dapat, ay open ako na mag-public school rin or like mag-state public school, public high school rin ako after ko graduate ng public elementary school. I would even say that would be a different experience on its own. Pero nonetheless, public school in elementary, ang dami ko napulot doon. Sobrang dami kong napulot doon. And kaya nasasabi ko rin na paano kaya ako nag-public rin ako ng high school, I believe, iba rin yung skill set na meron ako right now kung nag-public rin ako doon. You know? At iba rin yung resilience na meron ako, iba rin yung skills na meron ako. It's an experience talaga, I would say, to be from, and proudly graduating from a public school. So, balikan natin yan. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga naging side quest ko. Pagiging kontisero ba? Nung elementary ako, nung public. Nag-aral ako sa public. Yeah. By the way, I am an elementary graduate of Pineda Elementary School, Pasig City. Opo.
Ayan. Sa school rin na yun, nalaman ko yung buong structure ng parang distrito namin, ng division namin, ganyan. Tapos, dahil nga like kontisero nga siya at dahil nga rin sa Pasig, ako ay nakasali sa exchange program sa South Korea nang dahil sa Pasig City Government, dahil sa pagiging, ako yung naging representatibo nung batch namin nung nagkaroon ng exchange program. Ako yung representatibo from Pineda Elementary School. At naalala ko sa district namin, District 3, kung hindi ako nagkakamali, ay 4 schools lang ata kami doon. Tapos ako yung isa doon sa representative ng school namin. So, actually, wait, kailangan ko isulat yun. Okay. Exchange student. Hindi naman siya compet, pero like exchange student, SK, South Korea. Okay. Simulan natin. Ano ba dito yung pinakauna? Ang very vivid sa akin, hindi naman very vivid, pero like, siguro pantay-pantay ito. Pero uunahin ko, sige, dish gardening. Guys, alam niyo ba kung ano ang dish gardening? Please raise your hand if you know what dish gardening is. Kasi kung alam niyo siya, you are cultured, you are ahead of us all. Wow. 10% na lang yung battery ko. Wow, dish gardening. Ate, what you do in dish gardening is you basically, i-design mo yung isang dish with the plants that you have. Imagine, sabihin natin, meron kang dish na ganito. So, dish meaning paso. So, paso, sabihin mo like palalim to. Okay? Ganyan. Bibigyan ka ng lupa, ng moss, ng mga succulents, ng mga iba't ibang mga plants na ready for repotting, yung like talaga mga ganito. Tas i-arrange mo siya here. So basically, if you think about it, it's like plating. Parang kung nasa HRM, tama ba? Pag nasa hospitality, nasa food ka, nasa F&B ka, parang ka nagpe-plating ng mga effect. So parang, pero ang gamit mo ay lupa, moss, at mga halahalamanin. Okay, so yung mga succulents pa yun. Ewan ko kung saan nanggaling yung budget namin for that. Pero alam ko, hindi ba ako gumagastos nun para bumili ng mga halahalamanin ko? Anyway, naalala ko lang, pumupunta kami ng, ewan ko kung ako lang ba yun, o kasama ko si Mami, o kasama ko yung advisor ko sa pamimili ng mga halaman na yun. Kasi doon ko nalaman yung mga, actually, hindi ko na maalala yung mga tawag doon sa mga halaman. Pero mga succulents, talagang mo maliliit na halaman na mga nasa plastic na ganyan. Tapos yun yung ilalagay mo ngayon sa repot mo. Ano ba basta ganun. Punla. Awan, hindi ko talaga alam. Tapos iba-iba yun. So kumuha ka ng parang succulent, parang cactus, or parang yung parang Pinterest na yung parang pag ganun na succulent, nakalimutan ko yung tawag. Iba pa to, may mga skinny na matataas na ganoon, meron mas malalawak na pag ganoon, meron yung mga cactus na mga ganoon, iba't ibang mga succulents. At yung competition na yun, sa dish gardening competition, ay bibigyan ka ng dish, or like mamimili ka ata ng dish, I don't know, or like bibigyan kayo ng dish na magkakapareho kayo, tapos magde-design ka doon sa mga binigay sa iyo na halaman. Ewan ko, dun sa competition, I joined this once. Itong competition na to. Once ko lang siya. Hindi ko maalala kung ako ba yung pumili ng mga plants at pati nung dish. Hindi ko lang maalala. Pero, ang naalala ko, habang nagpa-practice kami at nag-e-ensayo kami ba para dito sa competition na to sa dish gardening, every after school ay gagawa ako ng dish garden. Yes. Gawa ko ng dish garden. Ewan ko again kung saan galing yung mga halaman. Basta like meron kami laging succulents doon. And then, pinapagawa ko nung advisor ko na mag-dish garden. Gumawa ng dish garden ba? Tapos naalala ko ang steps nun ba? Ito yung dish. Tapos parang may kukunin ka muna na parang net. Tapos ilalagay mo sa pinakailalim yun. Kasi yun parang magbablock ng lupa para tumagos doon sa ilalim ng pot, di ba? Para pag winotter, pag diniligan mo yung dish garden mo, hindi pati yung lupa ay pupunta sa Ang magtitigil nun, yung parang mesh na nasa ilalim. And then from the mesh, lalagyan mo na siya ng
lupa. Ayan, so kung gaano kakataas gusto mo. Tapos, yung doon sa lupa na yun, ganyan, dito mo na ngayon ni-arrange yung mga succulents na meron ka. Lala ko noon, parang meron ako mga parang pa-concept na gusto ko may centerpiece akong ganyan, tapos palilibutan ko siya ng mga liliit, or pag naka-angulo naman ako, pwedeng yung isang bilog na ganyan, pipili ako ng isang corner, doon yung pinakamataas na ganun. Tapos medyo pababa siya ng ganyan yung mga atake ko. So, ito yung main piece ko. Tapos, build ko ng ganito, ganyan-ganyan. Tapos, yung ending doon, lalagyan mo ng moss. Yung mga, syempre, hindi naman lupa yung makikita mo lang doon, di ba? Alam naman, may bare na lupa kung malagay doon. Ito yung pangit, di ba? Yun yung tatakpan mo ngayon ng moss na binibili rin. Parang tagli 5 piso ata. Hindi ko na maalala. Pero yun yung pang finishing touch mo ba? Tapos may nakalimutan ko pa yung mga ibang design pa eme doon. Pero, ayan, kuha ka na ng dish garden. And, ang gusto ko lang ikwento sa inyo dito, sa sobrang dami kong ginawang dish garden para sa Pineda Elementary School nung nagpa-practice kami para dito ba, ay nagkaroon ng time na sa floor namin, 4th floor ng mga grade 5 ata ang 4th floor, ay ito yung hallway namin. Parang pa ganyan, di ba? Ganyan yung hallway. Tapos andito yung mga classroom, di ba? Lagi may mahabang hallway na ganito. Tapos yung itong ganito namin dito, parang ledge na ganyan ba? May mga minsan may hati yung mga pillars, syempre yung pillars ng mga building. Bawat butas na ganon, meron akong dish garden sa gitna. Sa buong floor namin. Sa 4th floor lang, sa aming mga grade 5. At lahat yun, gawa ko yun lahat. Kasi nga, naipon yung mga dish garden na gawa ko para mag-practice dito sa competition na to. Okay? Tapos, every morning, pag papasok ako, tas maaga ako, dinidiligan ko yung isa-isa. Ako rin mismo yung nagdidilig nun. Ewan ko lang kung nandun pa yung mga dish garden na yon. I mean, that would be fun. Alam mo yun, kasi hindi na ulit ako ever nakabalik ng Pineda Elementary School or nakadalaw doon. Ewan ko nga kung naaalala pa ba ako ng mga teachers ko doon. Kasi frankly ako, hindi ko na rin maalala iba na teachers ko doon. Naalala ko na si Ma'am Pascual. Kasi Ma'am Pascual has the brand. Ma'am Pascual of Pineda Elementary School has the certain infamy, you would say. Kasi sobrang terror niya talaga. Pero like, sobrang terror niya na prof, na teacher. Pero nabuo niya kami doon. Nabuo yung karakter namin dahil sa kanya. Pati yung ate ko kasi nanggaling rin sa section niya. Alam mo yung mga pilot section, ganyan. Pero yes, this is grade 5. Yun, dish gardening. And I believe, kaya ko pa rin siyang balikan right now kung lulubog lang ako sa kanya ulit. Siguro may sarili lang akong space. Gawa-gawa ko ng mga dish garden. Number 2 ay buwan ng wika. Ayan. Sa buwan ng wika naman, ang eksena ko naman dun ay hindi ko na rin maalala specifically declamation ba to? O like, pagbigkas ng tula. Kasi wala akong vivid memory ng pyesa ko. O ng kung anong inilaban ko talaga dun sa competition na yun. Pero naalala ko, may kasama akong, yung school namin, nag-compete dito sa isang school na ito. Nasa Pasig rin, nakalimutan ko yung pangalan niya. Yun ata yung may Dr. Sixto, something elementary school, something ganyan. Huh? Tapos, naalala ko, siya yung nasa stage. Ang image na lang sa isip ko ay siya yung nasa stage. Tapos, siya yung may pinapresentang nagpa-perform ng tula. So, nakalimutan ko kung anong division yung sinalihan ko. O like, saan ako dinestino ng advisor ko para sumali sa buwan ng wika. But I just wanna say na nagko-contest na lang ako ng buwan ng wika. Nakalimutan ko kalala. Kung declamation ba o pagbigkas ng tula. Pero never sa drawing, babes. Kasi poster making, that's not me. Hindi ako magaling mag-drawing. Hindi ako magaling gumamit ng craypas at ng mga pa-illustration board. Wag ako dyan. At mga pa-colored pencils. Wala po ako doon. Okay, pero that's number 2. Buwan ng wika. Number 3, Rubik's. Oh my God, nag-Rubik's. Hindi ako proud dito. Rubik's Cube competition. Let me talk to you. Sobrang fun. This is once, babes. Sumali ako ng Rubik's competition and at the age ko right now na 23, I have never built a Rubik's Cube. Never ko na-solve until now. At 23 na ako. At sumali ako ng competition. Here's what happened. And
Oh my God. Sige. Kahit anong turo sa akin ng mga tao ba, na ito yung gawin mong technique. Na ganun yung ganyan. Or hindi ko lang talaga sineseryoso yung mga nagtuturo sa akin nung sa elementary. Paano nila ako tuturo. At saka naalala ko nga rin, parang wala ata kami training for this. Wala ata kami training for the Rubik's Cube competition. Pero, mabilis akong bumuo at naiintindi ako bumuo ng isang side. Yun ang kaya kong sabihin sa'yo. Now, nasa competition na kami. Naalala ko nasa transpo pa kami, yung parang maliit na L300 kung saan dinadala mga estudyante papunta sa competition ba. Practice kami ganyan. Nagtatanong pa rin ako kung paano buuin. Never ko na gets. Competition proper, 5, 6, 7, 8, go. Buo siya. Ganyan. Tapos biglang, ilang kami? Parang 5 ata kami. Boom! May nakapagbaba na ng ganyan. Okay, first place siya, ganyan. Kasi pabilis na bumuo. Tapos, ako, ang tagal ko nang nakabuo ng isang face. At nag-stall ako the whole time. Switching just 2 blocks. Paulit-ulit ako. Binabalik-balik ko lang talagang ganyan. Para magmukha ako may ginagawa. Pero isang face lang talaga buo ko. Siniscramble ko. Ito lang talaga. Tapos biglang nung sinabi nung nag-handle ng competition, biglang sila, okay, isang face na lang, okay na. Bang! Second place. Ate! Silver medalist ako ng Rubik's Cube competition nung elementary ako. At kaya nyo ba yun? Sobrang stupid. Hanggang ngayon, marunong pa rin ako bumuo ng isang face. Pero until now, hindi ako makabuo ng isang buong Rubik's Cube. At silver medalist ako ng Rubik's Cube. Sobrang random. Okay, number 3. Number 4 is journalism. Sa journalism naman, I think ito yung pinaka marami ko ring ginawa. First of all, ang fantasy ko habang nung nag-journalism talaga ako, fantasy ko talaga mag-photo-journ. Kasi parang, wow, ang cute naman yung mga tao merong digicam, ganyan, picture silang ganyan. Tapos parang very frustrated photographer rin kasi ako ng mga eksenang yon. Ang gamit ko pa nun yung Lenovo ko na binigay lang sa akin ng tatay ko ata na galing pang na OFW pa. Tapos yun, take picture ako ganyan. Tapos nagawa ako ng Instagram ko. Tapos sobrang heavily edited. Tapos yung lips ko na kulay orange. Mga ganon. Yun yung fantasy ko talaga. Pero nung nag-journ ako, never ako nabigyan ng digicam. Or ewan ko, pinapagamit ba sa akin ni mami ko? Pero alam ko, nag-digicam na kami nun eh. Anyway, pero yun talaga yung fantasy ko. Pero, ang sinalihan ko talaga sa journalism ay isa po akong feature writer at saka isa po akong editorial writer. Ayan. At hanggang ngayon, nadadala ko pa rin naman yun sa ngayon. Kasi sa editorial, medyo na ano ko pa rin naman, through my content, nakikita ko na ano ko siya. Hindi ko na siya siguro, I think nasusulat ko pa rin naman siya pagdating sa mga kunaring activities sa school, ganyan. Pero marunong ako magdaan ng isang argumento ba o ng isang opinion through writing ba. Yun yung isa kong sinalihan, ganyan. Pero ang talagang wala akong maalalang highlight ko pagdating sa editorial writing fantasy ko. Hindi ko maalala kung anong highest position na nakuha ko doon or place. Wala akong maisip na highlight. Kahit sa feature writing, actually. Pero alam ko, nalo rin ako one time eh. Pero, mas ako sa feature writing kasi I would say, yun yung nadadala ko hanggang ngayon. Nagtataka pa nga ako minsan parang medyo nalulungkot kasi parang, ate, research writing talaga, pero bakit naka-flowery words ka? Ano to? Yun yung training ko kasi. So, like, feature writer talaga siya. Ang hilig niya gumamit ng flowery words at mahilig siya mag-enumerate at mahilig siya magpalabok ng mga bagay. Hindi naman magpalabok para mawala na yung parang essence niya ba or like yung sinasabi niya. Pero I want to paint a picture. Magaling ako mag-paint ng picture through words. Na parang ipa-experience ko sa inyo kung ano yung na-experience ko na to or like parang nakita ko, ano yung kinikwento ko. Yun yung skill na I think hawak ko pa rin right now na nagamit ko sa content creation, na nagagawa ko sa mga pagsusulat ko. Ganyan. So, yes, pero I think ang highest ko atang na-achieve ay nakaabot ako ng regional, tapos editorial editorial. Pagsusulat ng editorial yung sinalihan ko na. So, hindi feature writing. Pero,
wow, I would even say sobrang galing ng mga public schools pagdating sa ganyan. Saludo talaga ako kasi gumaling ako sa mga to. Even until now, paano pa kaya ate kung nag-public school ako, nag-Rizal High School ako sa Pasig, nag-Rizal High School ako, tapos naging campus journalist yung tao. Naku po, I think sobrang unstoppable ko nun. I think, baka yun ay fantasy na makapag-photojourn ako. Or like gumaling pa lalo sa pagsusulat ng editorial o kaya ng feature writing, ganyan. Pero, wala na po ako dun right now. Alam mo yun? Pero alam mo, tangent lang, pagdating siguro sa campus journalism or like journalism ganyan or like press conference, ayan, di ba yun yung tawag nila? Ang recent memory ko pa niyan actually ay radio. Kasi radio, tama ba? Kasi nung R-Fest, ng radio fest sa PUP, nung college ako, grade, second year second year, I believe, nanalo ako ng third place ata sa podcasting. As in, like, literal, sinubmit ko lang doon, gumawa lang ko isang episode, sinubmit ko doon ang Lolo Loves You. At nanalo ko third place. Wow. I'm the best. What do you mean? Okay. Yes. And actually, iniisip ko rin na, diba, may video ko na parang about radio things and podcasting, ganyan-ganyan. I mean, we do that through here, at saka pero kung lumubog rin ako, like siguro high school, public high school, or like even kung may radio na kami, radio broadcast na kami nung elementary and nung high school, I think I would do that. I would ace that. Ano mo yun? Mag-excel ako, I believe. As a madaldal na tao. Yeah. Number 5. Ito rin sobrang vivid rin ng memory ko dito. Naaalala ko, nakalimutan ko na yung pangalan ng partner ko. I'm so sorry. I love you if you're here. I love you. And I remember you. Okay? Nakalimutan ko na yung name niya, though. Creative writing. Creative writing is a wow. Wow. Sobrang fun nung competition na yun. Ewan ko kung yun pa nga yung tawag doon. Pero naalala ko na lang siya as creative writing. Here's what's happening. Papakitaan kayo ng 3 retrato. 1, 2, 3. And make a story out of that. With your partner. I think meron rin atang solo division nito. Pero meron kasi akong partner nun. Yeah, babae siya. Tapos parang bubuo kami ng kwento with this. Sa mga imahe na makikita na 3. Boom, boom, boom. Tapos, naalala ko rin, every after school ay pupunta kami dun sa dulo ng hallway kasi nandun ata yung classroom nung advisor namin sa competition na ito. Tapos, may exercises kami na gano'n. Every day, magsusulat kami ng kwento with 3 photos. And every session namin na gano'n, ibang mga photos yung binibigay. Sometimes, it's a character. Sometimes, it's an object. Sometimes, like a place or like a setting. Hindi ko lang maalala kung kailangan 3 ganun na parang place, ganito, and setting. Or like an action or something. Or minsan iba-iba. Iba-iba rin talaga sa pagkakalala ko. So, pwede kang bigyan ng 2 characters tapos isang kaganapan. So, wala kang setting, ganun. Pero dahil creative writing nga siya, kayo na ngayon yung mag-iisip. Now, lalala ko, sa competition na to, medyo dumali para sa amin, nung partner ko. Kasi through our trainings nung advisor nga namin na every after school, nakakabuo na kami ng parang mga sets ba ng mga kwento. So, nakakabuo na kami ng kwento. At yung kwento na yun, ready-made na. Alam mo yun? Kasi na-practice na namin. Pero galing pa rin sa utak namin yun. Naalala ko nung competition, dumali para sa amin. Kasi nung binigyan na kami ng photos, 1, 2, 3, meron na kami kaagad nung partner ko. Meron na kami agad, alam na namin na, nasulat na natin to, isulat lang natin ngayon ulit, let's go. So, napadali sa amin yung competition actually. Pero hindi ko lang maalala kung meron kami place nun, o nanalo ba kami nun, o nag-second ba kami nun. I don't even remember, guys. Pero, ang saya nitong competition na to. Ito isa sa mga naaalala ko talagang competition sa sinalihan ko nung elementary kasi fun siya. Creative writing. Next up. Pangilan na yun? Pang-5? 1, 2, 3, 4, 5. Number 6 is Quiz Bees. Now, never ako naging top 1 sa aming klase. Kasi syempre may mas matatalino sa akin ba? Pero,
I think nung ba ng grade 6 ko, si grade 6 ko rin ata, hindi ako nakapasok ng top 10. Pero kebs lang ate. I know I'm a smart person nung LM. So, minsan nakakasali tayo sa mga quiz bee. Ang isa sa mga naalala kong quiz bee ay science quiz bee. Pero, ate, ang hirap rin pala nun. Naalala ko yung competition na yun. Like, kahit anong basa mo ng ano, medyo ang boring din kasi ng training no. Kasi kailangan mo lang talaga magbasa, ate. Kailangan mo lang talaga maka-knows sa mga trivia. And what is this? The mitochondria is the powerhouse of the cell. What is the powerhouse of the cell? I mean, mababasa mo yun sa libro. Pero, the training, I imagine, is like literally reading a textbook. And what's the fun in that? Sa training na yon. So, naalala ko nung competition na yon, I did bad rin. Hindi rin naman ako nanalo doon. Kasi syempre, may mga science whiz na nung mga, nung grade 6 ata or ng grade 5. Yeah. So, yun lang masasabi ko sa quiz B. Naalala ko lang ay science. Science quiz B. That's number 6. Number 7. Ooh, number 7 would be the last. O baka may nakalimutan lang talaga ako. Number 7 is, ayun nga, yung idadagdag ko from kanina, yung exchange student. Sa South Korea. Naalala ko lang yan. Ito pala to competition na. Buti na lang tinitle ko to na parang mga side quests ni Gab nung elementary. Kasi hindi naman to competition. So, basically, after a tedious process ng selecting representative each school, parang isa or like dalawang representatibo bawat eskwelahan, ako yung napili doon sa school namin. Naalala ko may tatlo ata kaming candidates para makalipad ng South Korea at maka-experience ng exchange program dun sa South Korea ba. Tapos ako yung napili. I don't know. Pero yun yung first time ko ma-experience talaga maglakad sa DFA at maglakad ng passport, ganyan. Tapos kumuha ng DSWD permit, ganyan. Kasi like, syempre, minor de edad pa tayo nun. I think ang naging edge ko ba was even nung grade 6 ako, medyo conversational na yung English ko nun. So, I think yun yung naging isa sa mga naging isang mga edge ko dun sa mga naging kalaban ko as a candidate para sa school namin ba. Yeah, and then ending, boom, lumipad nga na South Korea. Excuse me. Ayun, sa South Korea, tapos ayun, ito yung eksena. Siyempre hindi ko pa pangalan yung partner ko doon ba? Kasi ewan ko kung nasa na siya sa mundo, kung nakikita niya pa ba, alam ko nandyan pa siya, pero we lost contact. Okay, wait, ba't nasa ending na tayo kagad? Pero, sabihin natin, okay, ang name niya is June. He's a guy, okay? He's a guy, and then, syempre, sabihin na lang natin yung part lang na name kasi diba, 3 names, bam, bam, bam. Yung June na lang yung sabihin natin kasi marami naman June sa kanila doon. So, doon, sa exchange program naman yun, basically, pupunta ka magkakaroon ka ng partner and then makikipamuhay ka talaga sa kanila. So, basically, nakatira ako sa bahay nila, may sarili akong kwarto sa bahay nila. Tapos sobrang lamig ng tubig. Alala ko noon, nagre-research pa ako how to take a bath in South Korea sa sobrang lamig at hindi ka pa ready. Sabi daw, basta kamay mo, lagay ka muna sa kilikili, sa tiyan. Tapos parang saka mo buhusin yung sarili mo, parang basta yung katawan mo. As naalala ko yung mga small details na gano'n. Pero naging fun yung buong experience na yun. What else? Nakalimutan ko. Ay, may pinuntahan kaming isang siguro parang bundok, parang shrine. Tapos doon, or like a tourist spot doon. Tapos doon nakapag-try kami nung yung traditional wear nila. Lala ko may picture pa kami nung mga nakabihis kami. Kasama ng partner ko. Yeah. Tapos, for 6 days lang yun. Naalala ko for 6 days. Tapos naging close kami. Like for reals, medyo na-attach. So, nung last day namin is Lotte World. Lotte World is like, alam nyo na Lotte World. Parang Disneyland, ganyan. Parang indoor amusement park, ganyan. Lotte World. Pero mag-isa na lang ako noon kasi syempre hindi na namin kasama yung partners namin.
Lotte World yung last stop at umalis na kasi kami ng mga bahay nila. Lahat kaming mga delegates. Ang last stop namin ay Lotte World. Yun. Tapos naalala ko lang, umiiyak ako sa bus. Umiiyak kami. Ewan ko kung ako lang ba yun. Hindi. Alam ko marami naman ata kami nun. Pero umiiyak kami at ng mga kasama ko, mga delegates. Sa airport, sa airplane, sa bus papuntang Lotte World, sa bus papuntang paalis na ng Lotte World. Kasi umiyak talaga kami kasi I believe na-attach talaga kami sa mga naging partners namin kasi naging kaibigan talaga namin sila. And speaking of delegates, alam ko nagkaroon din ako ng mga best friend dun sa mga Pinoy delegates na yon. Hindi ko na nga lang kami connected right now. Hindi na kami connected right now. Nasa na kaya sila at sana they're okay and they're having fun and they're living a good life. I'm wishing all the best to you. Wala na, natutuwa lang ako kasi nagkwento ko ulit to. Ngayon ko na lang ulit binalikan to. Yeah, at naging party kayo nun. Okay. Tapos, for a time, actually tangent, joke lang, mamaya. Tapos after nun, pag uwi namin naman ng Pilipinas, for after like 2 months siguro, or like a month, sila naman yung pumunta dito. Yeah. Pero syempre, wala namang kami kapasidad para patirahin sila sa mga bahay namin. Naku, yung bahay namin dun parang, saan to? Parang paganoon lang. Sobrang nipis sa bahay namin at sobrang init. So, ate hindi talaga titira doon si June. Bakit? Anyway, nagstay kami doon sa YDC. Tama ba sa YDC? Youth Development Center ng Pasig City. Yes, malapit sa Rave yan. So, malapit sa Rave. So, parang doon kami. Sleep over kami lahat. Doon kami lahat naka-stay. So, parang naka-bunk beds kami doon. Hiwalay ang boys and girls. Ganyan. Tapos, nandun yung mga parties namin. Nakalimutan ko yung mga activities na ginawa namin here. Pero one time, ay nandun kami sa parang park sa may Pasig. Sa may tapat ng cathedral. Simbahan ng Pasig. Yung maliit na parang open area doon na parang at nagkaroon doon ng event tapos dinala namin sila doon. And then from afternoon, parang pa-farewell ata namin sa kanila ay sa rooftop ng Pasig City Hall. O sa City Hall ba yun? At sa City Hall nga ata yun. Tapos parang nag-dinner lang doon, nag-party sa taas, ganyan. Like a simple party sa ganyan. Ito ang tangent ko. I believe naging defensive ako. Naging bakod ako doon sa partner ko. Why? Ating parte siya ng gay awakening ko actually. While I was there, oh my God, should this be a different video on its own? I don't think so. Pero mabilis lang to. I think parte siya ng gay awakening ko. Why? Kasi naalala ko lang, naging bakod ako sa kanya. Nagets ko. Noong una talaga walang attraction. I would say, hindi ko siya nakikita as pogi. Ganyan. Pero, nagugulat ako yung mga girlfriends ba, yung mga above na mga delegates sa kapwa ko Pilipino. Parang, bakit kayo lumalapit sa eka ko? Ha? Bakit nyo lalapitan yung June ko, ha? Ganon. So parang, hala, nagkaka-crush sila sa ko. Bakit pogi ba siya? Ganyan. And I think it is also mixed with the insecurity ba? Kasi, medyo looser ang effect ko nung elementary. So parang, nahiwagaan yung mga, ako na parang, bakit parang napapugian sila sa partner ko? Hindi, akin lang yan. Umalis kayo doon. Diyan, wag nyo anuhin yun. I think naalala ko may moment na ganun nung nandun kami sa parang yung shrine ba, or parang kung saan kami nagbihis ng mga traditional South Korean attire, tama, ganun. Tapos, at saka, doon sa party sa ibabaw sa may City Hall, yung parang farewell sa kanila. Naalala ko lang doon. Naalala ko may nagsabi sa akin doon na a girl, hindi, or like a friend of mine, basta isa sa mga delegates, sinabi na, bakit naman, I think tinanong niya, nakalimutan ko yung mismo tanong, pero parang along the lines, so parang, bakit naman parang sobrang defensive mo? Ay. Hala. Naklak niya ako, ate, na parang binabakuran ko yung partner ko ganyan kasi baka magka-crush kayong lahat sa kanya, akin to. Naging ganun siya, ate. Naging ganun talaga siya. And then, sa bandang dulo, I would say, attractive nga si June. I would say, like, pogi siya, guys. I would say, pogi siya. Yeah. Kamusta kaya siya? Ang ending ko para sa video na to is like, kamusta siya? Kamusta yung mga
mga kapwa ko Filipino delegates ng Pasig nung year na yon. Nakalimutan ko na rin what year yun. Ewan ko, ginagawa pa ba nila tong exchange program sa to ngayon sa Pasig. Pero sobrang fun nun. Wow. Grabe, may parting contesera moment, may parting gay awakening. Ang galing. Ang galing. Yun yung mga side quests ko nung ano. And to end this, I would say, wala akong maalalang side quest ko na sayaw though. And sobrang, wow, sobrang weird. Kasi naalala ko rin, ang dance journey ko, ay sumasayaw na ako nung Cub Scout. Ang earliest memory ko of dance is a performance ng Dynamite by Teo Cruz. Tama ba? Dynamite? No. No. Ang earliest memory ko of sayaw is Cub Scout performance sa Amesi Isabela dancing to Fire Burning. At alam ko nasa frontline ako noon at nakikita ko ng mga teachers ko at ang galing-galing ko. Yun ako. Pero nung LM, excuse me, LM dito sa public school, sa Maynila, wala akong maalala na parang competition na sinalihan namin na ganito. For sure sa school lang, mga sabayang pagbigkas, mga ganyan, yes. Pero like sayaw talaga, even folk dance or modern dance, wala talagang competition whatsoever. Pero performances, for sure, meron ako niyan. And that is my side quests nung elementary. Wow. Ang galing ko. Ang galing ko, guys. At ayun po, ang aking mga side quests. I hope may napulit kayo. How about you? Ano daw? How about you? Ano yung mga pinagkaabalahan mo nung elementary at na-discover mo sa sarili mo na kaya mo pala? O like, nasalihan mo ng mga contest? Hanggang anong level ka ng journalism, ng press conference nakasali? Nakapag-nationals ka ba? Kwentuhan mo kami na experience doon. Kasi until now, ang tingin ko sa inyo, ang astig nyo. Ang astig ng mga campus journalists. Ang galing nila. And lahat ng mga nakasali dito, actually, sobrang random na talaga ng Rubik's Cube. Paano ako again nakuha doon? I don't know. Ending, I would like to say a happy life at sana nangungumusta sa mga naging classmate ko noon, sa mga naging co-delegates ko, sa mga naging kasama ko sa mga contest, at especially sa mga advisors ko. Syempre, mga advisors ko at mga taong tumulong sa akin, ma-hone yung mga skills ko na. At naniwala sa akin ba? Nakaya ko pala yun. At nilapag nila ako sa mga ganong mga contest, mga platforms. At parte po kayo ng kung sino po ako today. I hope you have a great day. And yeah, good night.